Si Abizu ay isang karakter na nababalot ng misteryo mula sa sinaunang alamat. Siya ay lumitaw mula sa kalaliman ng mitolohiya ng Near East. Sa ibang tradisyon, kilala siya bilang Obizu, isang espiritong madalas iugnay sa mga bangungot ng panganganak at pagkamatay ng mga sanggol. Isang tema na makikita sa maraming kwentong mythology sa buong mundo. Pero bago pa natin ituloy ang diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong nyo sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Ang misteryosong kwento ni Abizu ay nag-umpisa sa mayamang tapestry ng mitolohiya ng Near East, isang rehiyon na kilala sa malalim na mga mythological narratives. Trace back sa Jewish folklore, lumitaw siya bilang isang figure na intertwined sa primal fears ng early societies. Sa mga sinaunang kwento, hindi lang basta espiritu si Abizu, kundi representasyon ng mga unseen forces na pinaniniwala ang gumagalaw sa critical moments ng buhay, lalo na sa panganganak. Yung mga myths na ito na ipasa through generations, ito ay reflection ng pagsubok ng early civilizations para may paliwanag at makope yung mysteries at tragedies ng childbirth. Sa kontekstong ito, si Abizu ay personification ng unknown at uncontrollable aspects ng birth at infant mortality. Yung kwento niya ay narinig na sa maraming kultura kung saan ang parehas na entities ang inilarawan para ma-explain at posible rin na para makakuha ng semblance of control sa mga life-threatening events na ganito. Ang pangalan niya na Abizu ay nababalot sa misteryo. Iniisip ng iba na nag-originate ito sa ancient Near East, possibly derived mula sa term na ang ibig sabihin ay abyss o deep. Nag-resonate ito sa portrayal niya bilang isang nilalang mula sa kailaliman, both literal at metaphorical. Sa iba't ibang kultura, iba-iba ang tawag sa kanya. Kasama na ang Obizu, hina-highlight ito kung gaano kalawak ang nature ng kanyang mythology. Bawat variations ng pangalan niya ay may daladalang slightly different nuance, sinasalamin ng local fears at beliefs. Halimbawa, sa ibang tradisyon, tinitignan siya bilang isang malevolent spirit, habang sa iba ay more sorrowful at tragic ang karakter niya, na ipinapakita yung sakit at pagkawala na naiugnay naman sa pagpapanganak. Yung dami ng pangalan niya at interpretations ay pinapakita yung adaptability ng mythological figures tulad ni Abizu. Nag-e-evolve sila, nag-a-adapt sa cultural at societal changes ng rehiyon na tinitirhan nila. Kaya naman, yung kwento ni Abizu ay hindi lang static narrative, pero dynamic na nagbabago ng shape at form habang naglalakbay through time at across borders. Sa mga sinaunang texts at art, iba-ibang depiction kay Abizu tulad ng dami ng kanyang mga pangalan. Madalas, inilalarawan siya bilang shadowy, ghost-like figure na kumakatawan sa takot at misteryo na nakapaligid naman sa kanya. May mga paglalarawan na nagpapakita sa kanya na may serpentine o mermaid-like qualities, possibly alluding sa kanyang connection sa abyss o sa deep unknown. Yung itsura niya, fluid at madalas nakakatakot. Nakadesenyo naman para magbigay ng sense of dread at helplessness na nauugnay naman sa hindi may paliwanag na pagtaas ng infant mortality. Sa iba't ibang artifacts at writings, minsan pinapakita si Abizu na may mahaba at hindi nakataling buhok at mga mata na nag-aalab ng otherworldly fire. Ginagamit itong appearance na to para i-highlight yung kanyang supernatural nature at role bilang harbinger ng misfortune at despair sa matters ng childbirth at infant health. Ang pinaka-defining characters ni Abizu ay yung influence niya sa childbirth at infants. Pinaniniwalaan na siya ang responsable sa mga komplikasyon habang pinapanganak at sa pagkamatay ng mga bagong panganak, na refleksyon naman ng high infant mortality rates noong unang panahon. Hindi lang physical ang kapangyarihan niya, pati na rin psychological na nagkakast ng shadow of fear at uncertainty sa mga nanay. Sa ilang mga kwento, umabot ang kanyang kapangyarihan sa pagdulot ng pagkabaog sa mga babae na ini-emphasize yung role niya bilang isang malevolent force na nakatuon sa procreation at family. Pero sa ibang narratives, hindi lang basta kontrabida itong si Abizu. Minsan,
inilalarawan yung actions niya na nagbumula sa kanyang pain at loss, siguro bilang espiritu na naranasan ang hindi makapag-produce ng kanyang sariling anak. Dumagdag ito sa layer ng complexity sa karakter niya. Binabago siya mula sa isang malevolent entity papunta sa isang tragic figure na nag-embody ng collective grief ng pumanaw ng mga sanggol at ang hirap sa pagiging ina. Yung impluensya ni Abizu kadalasan ay sinasalungat sa mythology gamit ang mga protective charms, prayers o ang intervention ng ibang benevolent entities. Nagre-reflect ito ng mga methods ng protection sa pagsubok ng sinaunang societies na maintindihan at makakuha ng some control sa natural pero kadalasan ay napakadelikadong proseso ng panganganak. Sa tapestry ng mythology kung saan lumabas si Abizu, madalas ang role niya ay bilang antagonist, isang spectral presence na bumabalot sa saya at pag-asa sa childbirth. Kapag lumalabas siya sa mga kwento, nagmamarka ito ng sense of foreboding dahil dala niya ang sinaunang takot ng infant mortality at ang dangers ng childbirth. Kadalasan, ang narratives na ito ay parang cautionary tales, nagbibigay babala sa mga hindi nakikitang panganib na nagtatago sa anino ng pang-araw-araw na buhay. Interestingly, sa ibang mythology, hindi lang siya basta bringer of doom, kundi isang nilalang na pwedeng makapag-reason out o kahit papano'y mapayapa. Ang duality's role niya ay nagpapahiwatig ng deeper understanding sa character niya. Hindi lang basta mindless evil, kundi complex entity na pwedeng maimpluwensyahan o mabawasan sa pamamagitan ng rituals, prayers o intervention ng iba pang divine figures. Ang significance ni Abizu sa ancient cultures ay lumalagpas pa sa kanyang mythological narrative. Siya ay representasyon ng tangible manifestation ng anxieties at fears na nakapalibot naman sa panganganak, paraan para sa mga tao na bigyan ng form ang kanilang pangamba at pag-asa. Sa panahon na ang science at medicine ay nasa infancy pa lamang, ang pag-unawa at pag-cope sa unpredictability ng birth at infant health ay malaking challenge. Si Abizu, sa kontekstong ito, ay nagsisilbing focus para sa mga takot na ito, nagbibigay ng framework para sa rituals at practices na nakatuon sa pagprotekta sa mga nanay at sa kanilang mga anak. Yung presensya niya sa folklore at mythology ay refleksyon din ng societal understanding at attitudes patungkol sa kalusugan at misteryo ng katawan ng babae. Ang kwento ni Abizu ay deeply entwined sa perceptions ng femininity, fertility at societal roles ng mga babae bilang mga bearers of life. Yung mga paraan kung papaanong i-adapt at i-integrate ng iba't ibang kultura ang mythology ni Abizu sa kanilang folklore ay nagpapakita ng fluidity at interconnectedness ng mythological traditions. Kahit na rooted siya sa Near Eastern mythology, nakita rin siya sa iba't ibang kultura na adapt sa iba't ibang paniniwala. At dahil dito, naisama siya sa mayamang tapestry ng interconnected mythology na lumalampas ng ilang rehiyon at eras. Sa modernong mundo, patuloy na umaakit sa imahinasyon ng marami si Abizu, pero iba na ang pagtingin sa kanya ngayon. Hindi na literal kundi mas symbolic at metaphorical na. Lumabas siya sa iba't ibang media, literatura at popular culture na madalas binabago o inaangkop para umakma sa mga modernong kwento at tema. Halimbawa, sa horror at fantasy genre, minsan si Abizu ay kinakatawan bilang isang nakakatakot na figura. Sumisimbolo ito sa timeless fears na may kinalaman sa panganganak at pagkawala ng mga anak. Nakikita rin ang kwento niya sa mga diskusyon tungkol sa kalusugan ng kababaihan at karapatan sa reproductive health. Ang kwento ni Abizu na tumutok sa mga panganib ng panganganak at infant mortality ay parang maagang pagkilala sa mga isyong ito na patuloy na mahalaga hanggang sa ngayon. Ang kanyang narrative ay paalala ng mga historical struggles tungkol sa panganganak at sa progress na nagawa sa pag-unawa at pagharap sa mga hamong ito. Nakakaengganyo rin ang paghahambing ng kwento ni Abizu sa mga katulad na figure sa ibang mythology. Halimbawa, si Lilith sa Jewish folklore at si Lamia sa Greek mythology ay may kaugnay din sa panganib na dala sa mga sanggol at sa mas madilim na aspeto ng femininity. Tulad ni Abizu, kadalasan ay kumakatawan ng mga figurang ito sa takot at pag-alala na may kinalaman sa panganganak at pagiging ina. Ang mga cross-cultural na paghahambing na ito ay nagpapakitang kung papaanong lumikha ang iba't ibang lipunan ng mga mythological figures para harapin ang magkakatulad na takot at karanasan.
Binibigyan din ito ang universality ng ilang tema sa human mythology, tulad ng misteryo ng pagsilang at natural na pag-aalala na kaakibat nito. Ipinapakita rin ito kung papaano nagbibigay hugis ang bawat kultura sa mga temang ito na sumasalamin sa kanilang partikular na konteksto at paniniwala sa lipunan. Ang kwento ni Abizu na lumagpas sa kanyang sinaunang Near Eastern roots ay nagbibigay daan sa maraming siglo, nag-evolve pero nanatili ang kanyang core essence. Siya ang nagsisilbing makabuluhang saksi sa walang humpay na pagtatangka ng sangkatauhan na bigyang kahulugan ang pinakamalalim na misteryo ng buhay, lalo na ang tungkol sa pagsilang at panganganak. Ang kanyang narrative na puno ng simbolismo at sagana sa cultural significance ay sumasalamin sa mga pangkalahatang takot at pag-asa na nag-i-exist sa mga lipunan sa buong kasaysayan. Kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.